Magandang araw po ng Miyerkules mga kabarangay, September 22, 2021. Marami pong malalaking balita itong nakaraang linggo na dapat po nating pag-usapan. Ito po ay may kaugnayan sa politika. Alam po natin, kamakailan lamang nagdeklara na po si Manny Pacquiao bilang Pangulo, kandidato sa pagkapangulo sa ilalim ng PDP Laban Pimentel Faction. Ganon din po, kahapon lamang nagdeklara po si Isko Moreno bilang presidential candidate. Katambal po niya si Doc Willie Ong. Ito po si Doc Willie Ong, marami din pong followers ito dahil sa YouTube po, yung kanyang health YouTube tungkol po sa mga kalusugan. Mayroon po siyang YouTube channel at marami pong followers. Kamakailan lamang po dineklara din po o ininominate si Bongbong Marcos ng Partido Federal ng Pilipinas bilang kanilang standard bearer sa 2022. Bagamat wala pa po tayong balita kung ito po ay tinanggap na ni Bongbong Marcos. Sa bahagi naman po ng administrasyon, alam po natin na ang PDP Laban na COSE Faction nagkaroon na po ng formal endorsement tungkol sa kanilang standard bearer, at ito po ay si Senator Bongo para sa pagkapangulo, at Vice Presidente naman po si President o si Pangulong Duterte. Ngunit sa bahagi po ni Senator Bongo, wala pa po siyang hayag-hayagan pong tinatanggihan niya ang nominasyon sa kanya bilang standard bearer ng administrasyon. At sa tingin po natin, ang dahilan kung bakit patuloy na tumatanggi si Bongo, sapagkat naisang bigyan ng daan kung sakaling magdesisyon si Inday Sara na tumakbo bilang Pangulo as the administration bid. Ganon din po si Bongbong Marcos. Sa ating palagay po, ang dahilan kung bakit hindi pa niya tinatanggap ang nominasyon ng Partido Federal, sapagkat sa tingin po natin, nag-aantabay din po si Bongbong Marcos na kung sakaling tumakbo si Inday Sara, baka siya po ang ma-pick up na Vice President. So ito po yung ating pananaw tungkol sa mga aspirante na ito sa pagkapangulo. Alam po naman natin na si unang-una po at mas maaga, pinakamaaga sa lahat, yung deklarasyon ni Ping Lacson as President at kanya pong katandim na si Tito Soto. So yan po mga kabarangay ang galawan niyan. Sa bahagi naman po ni Leni Robredo, ang sinasabi ni Leni Robredo, willing siyang hindi tumakbo kung magkakaisa ang oposisyon. Ngunit kung siyang pipiliin ng oposisyon, tatakbo siya pagka Pangulo. Pero willing siyang mag-give sa sino mang mapapagkaisahan ng oposisyon. At kaugnay po dito, medyo nagiging maingay din po ang isang bayan sa pagsasabi na marami silang pinamimilian. Isa dyan, nangunguna na nga po si Isko Moreno, meron po sila pero hindi nila sinama si Lacson at si Pacquiao. Ang kanilang pinamimilian di umano ay si Trillanes, si Robredo at si Moreno. So ito naman pong isang bayan kumbaga nag-aano lang po ito na wala po itong lakas, wala po itong base at wala po itong kredibilidad, na ibig sabihin na pag
kanilang ginawa na standard bearer ay mananalo. Wala po. Kumbaga, saling pusa lang ito sa politika na nagmamarunong, nagmamagaling. Pero hindi po ito kinikilala mismo ng oposisyon na unifying factor. Katunayan po, si Pacquiao, si Lacson, maging si Moreno, hindi po kumikilala dito. Pero sila pick up lang po ng pick up ng mga kandidato na sinasabi niya kanilang susuportahan. Well, yung pagkakadeklara po ni Isko Moreno at ni Doc Willie Ong bilang presidential and vice presidential candidates ay medyo gumulantang po sa marami. Bagamat inaasahan din naman itong proklamasyon o announcement ni Moreno, sapagkat noon pa man yung mga political observers ay talagang medyo mayroon ng pananaw na posibleng tumakbo si Moreno. At ngayon nga, ito si Yorme ay formal lang nagpahayag. Ang tanong po dito, ito ba ay mayroon bang tsansa na mananalo? Siyempre po sa kanilang pananaw, lalo na sa mga insiders, mga close-in political advisors ni Yorme, malaki ang kanilang sinasabi, ang tsansa nila na mananalo. Pero ano po ba talaga ang pulso ng bayan? Well, sa mga survey po noon, pumapangalawa kay Inday Sara ito si Yorme, pero malaki po ang agwat. Kung si Inday Sara halimbawa nakakuha ng 28, pumangalawa sa kanya si Yorme, something about 14%. So kalahati po. Ang tanong po ito, mayroon po ba talagang kapasidad si Yorme na manalo? May sapat ba itong pondo para gastusin sa kanyang kumpanya? At bakit napakalakas ang loob niya? Well, sa atin pong pananaw, walang sapat na personal money si Yorme. Maging si Doc Willie Ong, wala po. Pero ang tanong, bakit malalakas ang loob nila? Well, siyempre po si Doc Willie Ong kasama lang ni Yorme. Ang punto talaga dito, si Yorme, may pera ba? Well, sa tingin po natin, wala. May pera pero hindi sapat. Yun po sinasabi natin. So, saan po kukuha ng pondo? Sa atin pong paniniwala, isa sa nagpapalakas loob kay Yorme ay si Jose Maria Sison. Itong CPP, NPA, NDF. Kasama po ang mga front organizations ng makakaliwang grupo. Itong mga makakaliwang grupo. Marami po yan, alam natin, Kadamay, Gabriela, Courage, sa bahagi ng mga empleyado ng gobyerno. Nariyan po ang KMU. Itong pong mga pinamumunuan na organisasyon ng Makabayan Black. Ito po ang base ni Yorme. At financially, na ito po ang inaasahan na magkukontribute ng malaking pera sa kumpanya ni Yorme. At yung mga ilang negosyante na malalaki din naman po, na pinaasa din ni Yorme, yung mga oligarkiya na yan. Ngayon, asahan po natin na sa halalan na ito, hindi lamang po pera ang i-contribute o ang ibabahagi ng CPP, NPA, DF. Malaking parte po dyan yung harassment na gagawin ng mga NPA, lalong-lalo na po sa kanayunan. Gagamit po sila ng armas
upang takutin, upang dayain ang boto. Manalo lamang si Yorme. Bakit po? Sapagkat si Yorme po, kilala po natin na supporters yan ng CPP, NPA, NDF. Pag nanalo po si Yorme, mababalik sa CPP, NPA, NDF ang kapangyarihan, ang malaking kapangyarihan na nawala sa kanila dulot ng gera na inilunsad ng Duterte administration laban sa CPP, NPA, NDF. Si Yorme po ay magiging replika ni Cory Aquino at ni Pinoy Aquino na kung saan nung kanilang pamumuno sinuportahan po ng mga Aquino ang CPP, NPA, NDF kaya lalo pong lumakas. So, pag-upo ni Pangulong Duterte, nalansag po yan. Kumbaga, 70 to 80% ng kapangyarihan in terms of manpower at saka base nawala po sa CPP, NPA, NDF. Kaya kung mananalo si Yorme, mababawi po yan. Lalakas ang CPP, NPA, NDF. Kaya tataya po sa halalang ito ang CPP, NPA, NDF kasama po yung kanilang mga legal front organizations upang sa anumang paraan maipanalo po nila si Yorme bilang Pangulo. So inaasahan po natin na magiging medyo magulo. Pera at pananakot, harassment ay mangyayari po. Lalabas po dyan na mayroong pinakamalaking private army ang partido ni Yorme sa buong Pilipinas upang ilaban ang kanyang kandidatura sa anumang paraan. Manalo lamang po siya. Sa kalungsuran naman, sa kabayanan, nariyan po ang kanilang mga legal front organization. Ito po ang inaasahang base ni Yorme, mga kabarangay. Kaya napakalakas po ng loob. Kaya kung mananalo po yan, sigurado po tayo na ang gobyerno, ang pamahalaan ay makukontrol ng mga CPP, NPA, NDF at kawawa po, lalong-lalo na ang mga kababayan natin sa kanayunan na patuloy na kinikikilan, inaapi, ninanakawan harap-harapan ng mga NPA. At ito naman po ay pinatutunayan nila Ka Eric, nila Ka Amihan, mga dating rebelde, matagal na panahon na sumuko po sa pamahalaan. Kaya ito po ang inaasahan natin at ito po ang paniniwala natin kung bakit napakalakas ang loob ni Yorme na tumakbo bilang Pangulo. Ganon din po, si Yorme batang-bata, wala pa pong karanasan. Tapos tatakbo siya sa pagkapangulo. Magiging wardi-wardi po ang takbo ng pamahalaan. Sa Maynila po, first time siya naging mayor at wala naman po siyang substantial achievement. Wala pa pong napatunayan si Yorme sa Manila. Panay porma, panay yabang po sa media. Kritisismo sa ating Pangulo. Pero wala naman po siyang nagagawa mismo sa Manila. Yung halimbawa po sa Ruas Boulevard, hindi po yan proyekto ng Manila, proyekto po yan ng DENR. Ay ang mga traffic, kung ano man diyang pagawain, MMDA po yan, hindi po yan sa lungsod ng Manila. Pero sa lungsod ng Manila, wala pong substantial achievement si Yorme. Kaya hindi po siya pwedeng pagkatiwalaan para sa isang makapangyarihang posisyon katulad po ng Pangulo. Lalo pong yayabang at lalaki ang ulo kung yan po ay nasa Malacanang. At higit po sa lahat, alam po natin, ang ating pamahalaan ay mapupunta po kung magiging kontrolado ng CPP, NPA. Kaya dapat po mga kabarangay mag-isip tayo
Huwag po nating iboto si Yorme. Ang sabi niya, the truth will set us free, hindi yung the rules. Well, tama yun. Sapagkat sa totoo lamang po, ang mga maliliit na vloggers na sumusuporta sa administrasyong Duterte, hindi po ito mga trolls na bayaran upang i-promote ang administrasyon. Ito po ay maliliit na sambayanan na naniniwala na dapat makarating sa masa ang katotohanan na ginagawa ng ating Pangulo. Sapagkat wala pong ibang magsasabi nito sa bayan. Dahil itong mga mainstream media, ito po ay mga tagapagsalita ng oligarkiya. Kaya galit na galit po sa ating Pangulo. Ang ibinabalita ay ang laban sa Pangulo. Bakit po? Sapagkat nasasagasaan ng kanilang interes. Alam po naman natin na ang ating Pangulo lamang, sa Pangulong Duterte, ang hayag-hayagan na lumaban po sa oligarkiya. At ito naman po si Yorme, ito din po ay kinakatawan po ito ng oligarkiya. Sinasabi po na galing sa hirap, totoo, galing sa hirap. At nakaangat sa buhay, naging konsyal, naging vice mayor, naging mayor ng Maynila, at nagpapagamit na rin po sa oligarkiya laban sa masang Pilipino. Kaya mga kabarangay, pag-isipan po natin ito. Huwag po tayong padadala sa popularidad. Hindi po karapat-dapat na maging Pangulo ang katulad ni Yorme. Isang batang-bata na mayabang at wala pa pong sapat na karanasan upang maging Pangulo. At lalong hindi po dapat na maging Pangulo sapagkat kontrolado po ito, hawak po ito ng CPP, NPA, NDF. Pansamantala po, putulin po natin ang ating talakayan. Muli, magandang araw ng Miyerkules, mga kabarangay.